pahayag ni Banat Bay, yung pag-amin po nila dyan mga kababayan. Kasi mga kababayan, sabi ni Banat Bay pala, yung issue pala dyan na tungkol sa mga girlfriend ni Digong, ay matagal na po pala yan. Matagal na po pala yan, awayan na yan, na mga girlfriend ni Digong, matagal na sila nag-away-away dyan, dahil nga sa tinatawagan nila na parang mana. Diba? Kahit alam naman nila mga babae na mahina na si Digong, di ba? Pero dahil nga siyempre sa mayaman, may pera, presidente, naging presidente, kaya tuloy po pala mga babae, matagal na po pala yan. Mayor pa raw dyan si Digong, ay hanggang sa naging presidente siya, ay yung balita na yan na awayan ng girlfriend, nangyayari na. Hindi lang daw yan nilalabas, mga kababayan, dahil itinatago po ng pamilya ng mga Duterte at ng kanilang supporters. Alright? Ngayon mga babayan, ang nagbunyag po dyan, ang nagbunyag po dyan mga kababayan, ang nagbunyag po dyan mga babayan ay wala pong iba kundi si Luka-Luka. Itong si Luka-Luka mga babayan ay maliwanag po na siya po ang naglabas niyan, na tinatago po nila yan matagal na pala. Ibinulgar po ni Luka-Luka, ni Hitad, ni Malandi. Binulgar po niyan na itong awayan ng girlfriend ni Digong. Pinag-aawayan nila yung mana, tapos nilabas nila yung mga bitlog ni Digong. Alright mga babayan? Yan po ang pag-amin dito ni Banat Bay. Kasi kaya pala daw yan tinatago na issue na yan. Kasi nga po mga babayan, ayaw po nila malaman ni Kitty Duterte na anak ni Digong mga babayan. Alright? Para po sa akin, wala namang problema dyan sa girlfriend ni Digong. Dahil yung asawa ni Digong na nanay ni Sara Duterte ay hiwalay na. Kaya single na po si Digong mga babayan, nakapag-annul na sila. Diba? Kaya single na po si Digong. Kaya yung ibang mga girlfriend, kasama na nga dyan si Hanelet, ay yan po ang nag-aagaw-agawan mga babayan. Sila Girlie. Yan, sino ba ito si Girlie? Ngayon lang din naman lumabas yan eh. Yun pala, yung si Girlie na yan, ay matagal na pala yan mga babayan, nagkikipag-agawan sa bitlog ni Digong. Alright? Itinatago lang po nila yan dahil nga sa kay Kitty Duterte. Kung totoosin po mga babayan, may karapatan po sa bitlog ni Digong, wala pong iba kundi si Hanelet talaga. Hindi man sila kasal, pero dahil may anak sila, si Kitty Duterte, di ba? Kaya may karapatan talaga itong si Hanelet kahit hindi sila kasal. Sa pamamagitan lang ng anak niya. Di ba? Yun lang anak niya mga babae. Alright. Yan po ang pag-amin ni Digong, kaya ni Banat Bay. Kaya itong si Banat Bay ay galit na galit dito kay Luka-Luka. Alright. Para magkaalaman tayo mga babayan, yung itong birada ni Banat Bay kay Maharlika. Sila na po dyan, naglalaban-laban na po mga babayan. Banat Bay, kakampi niya si Kati Binag. Maharlika naman, kakampi niya si sino to? Sila Hanelet. Kakampi nila sila Roque. Ang kakampi naman nila Banat Bay, sila Binag, sila Trixie, at kung sino-sino pa. Naghati-hati na po sila dyan mga babayan dahil sa pira. Ari-arian ni Digong mga kabayan. Alright, panoorin natin mga babayan. Hindi na nag-asawa si Pangulong Duterte. Lahat sila girlfriend. Tanungin ko kayo. Kung girlfriend lahat sila, sino ang kasama ni Pangulong Duterte? Marami kasi nagmamagaling dyan eh. Sasabihin, di ba si Ma'am Hanelet? You want the truth and nothing but the truth? I will tell you now. Matagal nang may problema yan. Matagal nang sinubukan na mag-move on. Alam naman natin na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni BP Sara, ni Baste at ni Pulong, ay kasal. Ngunit nag-annulled. Nag-annulled dyan, ibig sabihin na wala na, single na si Pangulong Duterte. Nagjowa siya. Nandyan si Hanelet, nagkaanak din siya, na si Kitty. Yung ibang jowa, hindi siya nagkaanak. Ano difference? May anak siya kay Ma'am Hanelet. Hindi ko binababa si Ma'am Hanelet dito Dahil again, sabi nga ni Baste, lahat sila pantay-pantay including my mom. Pero yung sasabihin mo na ibubunyag mo lahat
Sisiraan mo yung mga taong nakapaligid. Awayan niya ng girlfriend. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si VP Sara Duterte. Ayan, nung sinabi niya. Oh, ayan. Nasaan na to si Maarlika? Oh. Ito si mga... Ano yung sinabi ni Marlica? Ano yung kinontent? Si VP Sara na nagsabi. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Kasi yan yung tinatago noon pa. May awayan talaga ang mga girlfriend. Lintik itong daldal ni Maharlikan na broadcast tuloy. Yes, may awayan. Alam nyo kung bakit itinatago ito? Kung bakit hindi siya pinag-uusapan? Kung bakit tabu? Although alam naman ng mga taga Davao yan. Kasi may tatamaan. Sino? Si Kitty. Nung nagsalita na si Kitty, kita ninyo? Naawa ako doon sa bata eh. Kasi hindi na dapat siyang pinag-uusapan. Kasi involved yung nanay niya. Ikaw, may mga ganito kasi yan eh. May mga pagkakataon na yung mga anak hindi pa tanggap o hindi pa siya hindi tatanggap eh. Yung tanggap na pero nasasaktan pa. Kasi nanay niya yun eh. Understandable yun. So, sa madaling salita, diretsuin na natin ha. Yung nanay ni VP Sara Duterte, si Ma'am Elizabeth, at lahat ng girlfriend, yung mga girlfriend nag-aaway. Sino yung mga girlfriend? Si Hanilet, si Ma'am Jazz, at yung iba pa. Nag-aaway. Ako ba nagsabi? Hindi. Si VP Sara Duterte. At matagal na yan. Matagal na. Bakit kaya sa tingin yung nag-aaway? Kasi nagseselosan. Ako ba nagsabi? Hindi. Si VP Sara. So anong ibig sabihin? Pag may awayan, may siraan. Pag may siraan, magulo. Pero tumahimik po silang lahat dahil alam naman natin, public si Pangulong Duterte. Lahat sila nanahimik. Kaya nga pansinin ninyo, alam ng lahat ng tao ito sa Davao. May alitan, even with the family of Ma'am Elizabeth, kasama sila VP Sara Duterte, at syempre, yung mga girlfriend, ang hirap tanggapin nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is a family matter na hindi dapat kinalkal ni Maharlika. Kinalkal niya, wala tayong magagawa kung hindi, let's fix it. And to be able to fix this, kailangan natin matanggal yung nagkalat. And that's you, Maharlika. You better si Basti na nagsabi, stop it. You better kinalkal mo ang hindi dapat kalkalin. Magkaaway talaga sila. Alam nyo, kaya nga may kwento-kwento, di ba? Although may nagsabi rin sa akin na nagkapatawaran na. Kaya nga dati pa, matagal na po ito. This is a secret. Open secret po ito sa Davao. Kaya nga, di ba, pati si Bongo nadadamay. Kasi parang ang dating, kinukonsinti daw ni Bongo yung mga babae ni Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, there was a time, and I know this for a fact. At alam din niya ng mga taga Davao, parang awa nyo na. Kasi ang dadaldal nyo eh. Pero, nagkaayusan na daw sila. Even the sliding of Senator Bongo to run as a vice president, it is because ayaw niya na magkaroon ng friction with VP Sara Duterte. Iniingatan ni Senator Bongo yun. As much as possible. Kasi nga, alam naman natin na, alam din ng iba na may problema noon. So, what happened? Nagkapatawaran, nag-move on. Okay, let's be civil to one another. Yung mga involved, naging civil. Kaya nga, pansinin nyo, hindi nagsasama si VP Sara Duterte at si Ma'am Hanilet. Pero si VP Sara Duterte at si Kitty nagsasama. Kaya nga, pag tinatanong si Ma'am VP Sara Duterte sa dahig, anong sinasabi niya? Wala naman silang problemang mga anak. Si VP at saka sila Kitty, wala silang problema. Pero, syempre si Ma'am Hanilet, may konting, alam mo yun, hindi naman nagbabangayan, pero, civil lang. Huwag na natin itong pag-usapan. Huwag na natin itong, let's just move on. Tanggapin na lang natin na sabi ni Baste, si PRRD ay Hokage. Si Baste na nagsabi, ha? Move on na tayo dyan. Lahat sila may kontribusyon. Lahat silang girlfriend, including ang nanay ko, pantay-pantay, lahat sila may kontribusyon. So,
itigil na yung pang-aaway, pang-uungkat. Ang ginawa ni Maharlika, ito ang masamang ginawa ni Maharlika. Ha? Anong ginawa niya? Yung nag-move on na, yung isinasantabi na, yung ganyang problema, hinukay niya. Hinukay niya at isinabog niya sa tao. Oo, may awayan. Hindi mo ba nakita? May awayan. Kaya nga may mga nagkikwento, di umano, inuutusan lang daw ni Ma'am Hanilet. Yun ang kwento nung iba. Akin, ganito lang yan. Respetuhin natin si Ma'am Hanilet. Respetuhin natin si Ma'am dahil sabi nga ni Baste, lahat sila tumulong, lahat sila pantay-pantay sa tatay ko. Walang mababa sa kanila. Ngayon, kung sakaling totoo yung sinasabi nung iba, Maharlika, hindi ka na dapat sumausaw.